Ito po si China Blackout. Ito po si Korean Blackout. Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, nandito po tayo sa Angeles, Pampanga para po maglagay ng ating mga kortina. So ito pong client natin is from Switzerland. Laki Manila po sila na nag-invest po ng property dito sa Pampanga. Yung iba po talaga naglagay dito or nag-landscape. Ako na yung nire-recommend regarding sa curtains nang hindi po nila alam na tayo na po ang gagawa. Kaya thank you sa mga nagre-recommend sa atin. And syempre po mga ka-viewers, si client po gusto talaga maka-assure na hindi sila may-scam and maganda yung pagkakagawa ng curtains nila. So ngayon po tara, tour ko kayo sa mga lalagyan natin ng cortina, tapos tingnan natin yung loob na lang po ng house na kasi meron pa pong ginagawa sa labas. Guys, yung nag-landscape pala kay clients, lagay ko na lang sa vlog natin, Dennis Garden ha. Kung gusto nyo silang kontakin kasi ayun nga, tulong natin sa kanya kasi nga guys, nire-recommend niya pala tayo sa client ng di alam na tayo yung maglalagay ng cortina. Kaya thank you po kay Dennis Garden. Gaya pa na sinabi ko, ang ating client po ay taga Switzerland at bagong lipat po sila dito sa Pampanga. So naghahanap po sila ng trusted po na gumagawa ng kortina, which is tayo po ang nakita nila sa Facebook. Dahil natutuwa nga po sa ating client, ayan po, pinamerienda tayo. Kaya maraming salamat po ma'am and sir. Many hours later. Tapos ito na rin po yung ating finished project. Sa totoo lang po, sabi ni client, hindi siya nag-expect. Basta alam niya lang daw po, sasabitan lang po ng kortina daw yung bahay niya. Pero nagulat daw po siya sa outcome. Kasi nga daw po, ayun, napakaganda daw po ng tela at napakaganda po ng pagkakagawa. Sa bedroom naman po, same color lang po yung ating nilagay gaya po nung napanood ninyo. Ito po yung bestseller natin na almond. So yung width po ng kanyang mga kortina, kung napansin nyo po, standard size lang po. Yan po kasi ang nirequest sa akin ni client. Kung pwede standard size lang, gaya po ng sa master's bedroom, sinunod ko lang din po yung size po ng mga bintana niya, L-shaped window at sliding door. Yung client po pala natin is nagtrabaho sa hotel, kaya sabi niya, pang hotel quality daw po yung nilalagay nating kortina. Yung saksakan po ng aircon, wag na po kayo mag-alala ha, papabago po yun ni client. Nabili po kasi nila yung bahay ng ganyan na. Share ko lang din po na si client po nung nakita niya po yung kanyang kortina, naiiyak po siya at nag-goosebumps. Kasi po hindi niya po talaga min-expect. Ayun po, na ganun kaganda daw po yung gawa natin. Kaya ma'am and sir, thank you po sa tiwala sa amin. Guys, ngayon ongoing, naglalagay tayo ng cortina dito sa Pampanga. So, subscribers natin sila from Germany. So, medyo makalat lang guys kasi nandiyan yung mga gamit natin. Plus, yung exterior ng bahay may mga ini-improve pa. Tapos, ngayon, itong lalagyan natin ng cortina is bungalow house. Tapos, high ceiling to. Papakita ko po sa inyo yung ginagawa natin sa loob ngayon. Para po sa client natin dito, ang gusto po niya is floor to ceiling po yung maging finish ng cortina niya. Kaya lang po meron po tayong areas na hindi matutupad ang gusto ni client na floor to ceiling kasi sa taas po ng bintana is may aircon. Nagkataon naman po kahit may aircon, mataas naman po yung clearance kaya okay lang yan. Pag nilagyan po natin ng kortina, maganda pa rin po tingnan. Habang nag-install nga po pala kami, pinamerienda kami ni client. Kaya thank you po. Salamat po sa pagmamahal. And ito po yung itsura po before na kanilang living area bago po tayo maglagay ng kortina. And ngayon, ito na rin po siya. No? Yung request po na floor to ceiling ni client is na i-apply naman po natin sa kanyang living area. Tapos po yung fabric po natin ang gagaling po yan ng Korea. Korean soft blackout po yan. Original. Tapos po sa may taas sa fluted panels, hindi na po tayo naglagay dyan ng kortina kasi wala namang reason para lagyan pa. Tapos po sa dining area, naglagay din po tayo. Ayan. Yung bahay po ni client, hindi natin maitutur po ng buo kasi po meron pa po mga inaayos ha. Pero anyway, open concept po ito na bungalow. Sa mga bedroom naman po tayo. So ito po yung itsura niya before. Tapos po yung kanilang ceiling, ayan na po yung design. Bali yung kortina po, again, hindi na po natin sinagad hanggang ceiling yan. Pinagpantay ko na lang po yung finish ng kortina sa may aircon. Okay lang naman po kahit hindi na po natin takpan yung natira kasi hindi naman po visible si client. Tapos po, yan po yung itsura. Sa totoo lang po, maraming nakakapansin po talaga ng kortina natin kung bakit po kakaiba yung bagsak, talagang sumusunod po yung tela. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang gamit po natin is original. Kaya nga po, todo focus po ako sa mga gawa natin kasi nga po, proud na proud po tayo talaga ipakita sa inyo na talaga po wala tayong tinatago at totoo po yung mga ginagamit natin. Talaga po tayo ay nakarekta po sa Korea. Kaya po ina-assure ko po kung Korean soft blackout po ang hanap nyo, kami po nag-o-offer kami original.
Kanina po si bedroom number 1 po yung pinakita ko. Ngayon po si bedroom number 2 po ito. So yan po yung kanyang cabinet. Screenshot nyo na lang po kung type po nyo yung kanyang wardrobe cabinet ha. Tapos ito naman po yung isang bedroom. So ito po isang kortina po yung kinabit natin. Kung napansin nyo po, furniture, layout, design, iisa lang po yung pinalagay po ni client. Ayan. And bago po tayo lumipat sa next project, pakita ko lang po sa inyo yung itsura po ng kanilang bathroom. So ito po, ang ginamit na tiles is 60 by 60 cm. Gray po na glossy tiles, tapos matte finish na 60 by 60 cm sa flooring. Alam niyo po ba, ang maganda po sa tiles na color gray sa loob ng CR, napaka low maintenance po. Kasi ganito po yung tiles ko sa CR color gray. Madali pong linisin, hindi po visible ang molds, and talagang so far hindi po ako nagkamali sa kulay na yan. Kaya marerecommend ko po yung kulay gray na tiles na gamitin sa loob po ng bahay po ninyo or CR na ipapagawa. Yung shower po nila dito is piano type, ayan. Plano ko rin pong mag-upgrade soon ng shower. Ito yung magandang shower na ipakabit. Piano type po na design. So, ganyan po yung bathroom nila. After po natin sa Santa Rita, Pampanga, dito naman po tayo sa Bacolor. So, ito po ay bahay ng ating subscribers from France. So, ito po ay bungalow house at bagong tayo po. At para po sa kortina, tayo po ang nakuha nila kasi, ayun po, subscribers po natin sila. So, ito po yung front ng house. Ayun po yung fence, gate. Kung type nyo po, screenshot na lang po natin yung design. Tapos ito po, meron tayo ditong mini house tour. Papakita ko sa inyo yung mga materials na ginamit para sa mga nagpapagawa po ng bahay, meron po kayong idea makuha. Ayan. So ito po yung back view naman ng kanilang gate at fence. And ito po yung front ng bahay. So yung kulay po or exterior paint naglalaro sa color tan. Yung nakikita niyo naman pong design na guhit, wall group po ang tawag dyan. Pininturahan po ng color tan. Tapos gumamit po sila ng mga wall decor tiles na 40 by 40 po ang sukat. So yung nakita niyo po sa ceiling naman, spandrel po yung gamit nila dyan. So ito po ay gawa sa metal po yung ganyang klase po ng ceiling. No? Tapos yung nakita niyo butas, exhaust po yan. Siguro kaya po marami, bawat ceiling meron para po hindi makulob yung init sa loob ng ceiling nila. Tapos ito naman po yung itsura ng kanilang terrace. Naka-spandrel din po ang roofing niyan. And para naman po sa tiles neto, 60 by 60 na matte finish po ang kinabit. Tapos po ito na rin po yung itsura ng kanilang garahe. Sa ceiling po ng garahe, ito po yung design. Tapos po yung column, meron din po mga lining or wall groove. Tapos yung kanila pong garahe is naka-tiles po ito na matte finish. 40 by 40 cm po yan. Tapos po punta naman tayo sa likod po ng bahay. Ito po yung itsura sa gilid papunta sa likod. Ayan. Tapos po, yung ceiling neto is Hardiplex na po yung ginamit dito, no? Sa likod po ng bahay, meron sila ditong gazebo. Although, malaki na ito. Meron po itong maid's room and meron pong event place sa taas. Ayan. Tapos po, ito po yung itsura sa likod po ng bahay. So, dito po meron silang outdoor sink na meron na po mga cabinet na gawa sa aluminum. Ngayon po, balik naman tayo ulit sa front ng house at pasok po tayo sa loob at maglagay na tayo ng kortina. Baka po kasi hanapin ni owner yung service na pre-provide natin. Ayun, ba't nag-house tour tayo, no? So ngayon po, tara, pasok po tayo sa loob. So ito po yung living area nila. Ayan. Yung tiles po nila dito is 60 by 60 cm po na porcelain tiles, color gray, no? So yung gusto po ni client na kortina is nakabagsak lang ganyan. Pero po yung mga freebie nila binigay pa rin po natin, no? So yung napili po nilang kulay is pinaka-lightest po natin sa gray yan. Ang gusto po kasi nila is something po na maaliwalas po yung itsura ng kortina plus hindi po heavy tingnan, which is ganoon naman po talaga tayo pag naglagay ng kortina. Ina-assure ko po yung mga light colors lang and babagay po talaga sa bahay. Minsan po gumagamit na rin tayo ng dark pero syempre depende pa rin po yan sa assessment natin. So ito po yung ceiling fan naman para sa dining area, which is medyo magulo po kaya hindi natin ipapakita, no? Yung focusan ko na lang po dito mga ka-viewers yung kanilang kusina para po makakuha kayo na idea. Sa kusina po nila, ito na po yung kanilang counter bar. Ayan. Yung kanilang pendant lights. Tapos yung kanila pong counter bar is merong fluted panels na merong backlight effects. Tapos yung kanilang countertop is naka-quartz po yan. Marble po ang design. Ayan. Tapos ito po yung mga cabinet nila naka-modular
cabinet po na white. Tapos meron silang built-in microwave and built-in oven. Glossy white po again yung kanilang modular po na cabinet. Tapos, ito pong kanilang range hood is La Germania. Yung induction naman po nila or induction stove is Kuchen po ang brand. Tapos, hindi na po natin nilagyan ito ng blinds yung mga kusina. Or yung window, hindi na po natin tinakpan ng blinds kasi nga po maliliit lang naman po, no? Tapos, yung kanilang sink po is modern sink na yan. Ayan, which is nag-o-offer na po tayo niyan. Abangan nyo po ha. And dito naman po tayo sa kanilang dirty kitchen na hindi dirty kasi napaka-elegante. Modern kitchen na po ang datingan. Anyway, i-flex ko lang muna ang kanilang ceiling. Ayan. Tapos po, meron na rin silang dishwasher dito. And naka-induction stove din po ito. Ayan. So, hello Jollibee Burger. Tapos meron na po itong modern sink din. Ayan. Tapos po, basta abangan nyo po maglalabas tayo ng modern sink. Kung naghahanap po kayo ng affordable, mag-offer tayo niyan ha. PM nyo lang po ako kung gusto nyo na magpalagay or bumili ha. Tapos ito na rin po yung laundry area nila. Tapos mga ka-viewers, pakita ko naman sa inyo next yung kanilang bathroom. Sa bathroom po, color gray din po yung tiles na ginamit, which is meron tayong pinakita nito kanina, yung sa kabilang bahay sa Santa Rita, Pampanga project. Ito po, ayan po yung mga ginamit na tiles. So, matte finish sa flooring, 60 by 60 cm. Tapos, matte finish na rin po na 30 by 60 naman para sa wall po ang ginamit naman nila dito. Ayan. Again, 30 by 60 plus 60 by 60. Piano type na rin po pala yung aircon neto. Usually, yan na talaga po ginagamit ngayon ha. Pag po magpapalagay kayo ng shower, piano type na. Tapos, yung floor drain nila, pang hotel na rin. Tapos, meron na rin po itong mga bathroom accessories and shower partition. Sa mga kwarto naman po tayo, no? Bali, meron po itong 3 bedroom. Bali, ito po unahin natin yung master's bedroom nila. Ito na po yung itsura sa loob. So, ito po, combination po ng blinds at kurtina po yung pinalagay ni client. So, color stone po yung napili niya. And yung blinds po, pasensya na, nakalimutan kong videohan. Picture na lang. Ayan po, no? Tapos, yung next bedroom naman po is curtains din po ang priority ni client dito. Kaya, naglagay din po tayo ng color stone. Again, hindi po nakatali kasi gusto po ni client is nakabagsak. Tapos, sa isang bedroom naman po is blinds naman. And share ko lang po mga ka-viewers bago tayo mag-move sa next project kasi nga po sa vlog na ito, sunod-sunod ko po ipinakita sa inyo yung mga natapos natin project sa Pampanga, no? So ito pong client natin is meron po siyang bahay sa Nueva Ecija. Tapos po yun ay tiny house. Ngayon po, ang ginawa ko is meron akong big project tapos kahit maliit lang yung kanyang ipapakabit, 2 piraso po, is pinuntahan pa rin natin sila, kinater ko po. Ngayon po pala, ito po palang bahay na nilagyan ko maliit na ito is siya pala yung dati kong client na nagpapalagay ng cortina, nag-inquire. So, nasukatan ko po yon. After 1 year, 1 year 6 months, bumalik po siya. And pinatuloy po yung project. So, feeling ko, tinest ako. And aside doon, ayun, nagustuhan po yung ginawa namin sa bahay niya, doon sa tiny house niya, kaya in-approve kami para sa dati namin sinukatan na bahay niya. So, ito po yung project po na yon. Guys, ito po nilalagay natin cortina is shade of gray po yan. Combination, merong light, merong dark. Tapos, meron po itong changes. Yung breaker, plano pong ipatakip na po ni client or takpan na daw natin. So, ito po yung itsura niya. Nung natahi na natin, natahi na yung length. So, yung kulay po, sabi ko po kay client, mas okay na something light lang. Kasi, ayun po, puro dark colors po yung nasa loob ng house niya. Dark po yung tiles, dark po yung lining ng ceiling which is black. Tapos, ayun po, pambalanse, something light. Tapos, yung length po, ina-assure po natin lagi yan na hindi po talaga humahalik sa tiles para hindi naman po kumapit yung mga dumi-dumi. Tapos po, yung ating holder is meron pong Versace lace. So, ito po ay optional kung gusto po ni client lagyan or yung plain lang po, no? So, ito po gusto ni client may something Versace lace kaya nilagyan natin siya. Tapos po, ito naman po yung itsura sa kabilang side. Ayan. Meron din pong Versace lace yan. And yung gusto po ni client, natakpan po yung breaker. Ayan po, natakpan na po natin siya. Tapos, parang nga po naging L-shape bigla yung bintana ni ma'am kasi nag-meet po yung dalawang panel doon sa dulo. Guys, focus na natin yung mga gawa natin ha, para po sa mga OFW natin at hindi po sila mabudol. And syempre po, ayun,
maganda po talaga yung mapili nilang gagawa ng kurtina nila kasi mahirap po ipagkatiwala sa taong hindi naman po talaga nila profession ang pagkukurtina. Kaya ayun po, imbis po na maganda po yung pagkakagawa, baka madoble po si client. Guys, ito po pala yung dating kurtina ni client. So from this, ito na po yung itsura niya. Ayan, di ba po ang laki po ng pinagbago. So ngayon po medyo nag-modern look po yung house niya. Tapos yung mga raffles, ayan, yung mga favorite po natin noon, nabawasan na. Ayan yung mga ganito pong klase ng kurtina, yung mga ring type. Although meron pa naman pong gumagamit nito yung mga ganyang design. Tapos po si client, ayan, nagpagawa rin siya ng sofa. Napakaganda ng sofa niya, bagay sa ating mga kurtina. Tapos meron tayong gantong shot, ayan, para mas kita niyo lang po ng buo yung itsura po ng kanyang pinagawang sofa. And sa dining area naman po, ito yung itsura niya before. Imagine talaga pong dark colors, even po yung mga furniture. Ngayon, ayan, pinatakpan niya na rin po ito kasi nga po dyan pumapasok daw yung init. And gusto niya talaga hindi sila makikita pag gabi. Guys, ito naman yung mga nilagyan natin sa sliding door. So, halos po malalapad talaga yung mga kurtina dito kasi malalaki talaga yung sliding door nila. So, ito po yung itsura ng ating finished product mga ka-viewers ha. Lapit ko pa po doon. Maganda yung taba sa ilalim, guys. Maganda yung taba sa ilalim, guys. And maganda syempre yung pagkakagawa natin. Guys, sa mga kwarto naman, blinds na yung pinakabit ni client. Tapos, basta yung dining sa kayong living yung kortina. And bago po magtapos ang ating vlog, ayan, isi-share ko lang po sa inyo. Bali, mukha po tayo ng huli ng toro talaga sa ating props. Pero hindi po tayo ng huli. Ito po yung kortina. So, ngayon po, isi-share ko sa inyo yung difference na ginagamit natin tela compare po kay China Blackout. Si China Blackout po kasi, makikita nyo naman po sa difference pa lang, no? Medyo dark po yung kulay nila, which is ito. Ayan, ito naman po yung almond natin. Wait lang po ha. Ayan. Ito po si almond. So, again, ito po si China Blackout. Ito po si Korean Blackout. Makita nyo yung difference, guys. Talagang sa kulay pa lang, malalaman mo na kung ano original. Medyo dark again si China Blackout compare po kay Korean Blackout. And syempre sa bagsak po, although same naman po sila ng bagsak yan, babagsak po yan, pero kasi si Korean Blackout po, ang maganda sa kanya, soft and smooth. So ito po, soft na medyo hard ng onte, ganon. Kaya kung napapansin niyo po, ayan o, parang bukol-bukol siya compare kay soft Blackout, hindi pa napaplansya. Ayan po, talagang bagsak po. Ito po kasi parang lumalaban pa, pero hawiin natin para fair. Ayan. So ito po yung madalas na ginagamit po ng mga nagkukurtina sa market. Yung akin po, original po talagang Korea. Kaya po hindi siya basta-basta nabibili sa Pinas. Kasi nga po, ayun, yung puhunan niya is mas mahal compare po dito. Kaya marami po nagkukurtina, ito lahat ang ino-offer. Kasi nga po yon sa Divisoria, talagang makikita mo siya agad yung tela. Pero po yung sa amin talaga, promise, alam nyo yan, sa Korea po nanggagaling. At medyo rare po ang market po ng fabric na ito sa market dito sa Pinas compare po dito kay China Blackout. So ito po, ang kanilang inner po na ginagamit, nakikita nyo naman po, malakulambo ang nipis po niyan. So imagine nyo na lang po, pag ito ay nakatapat sa araw ninyo, ng siya talagang matutunaw yan. Katagalan, magpupunit-punit kasi nga po manipis lang. Pero again, etong sa atin, tignan nyo naman po. Ayan. Di ba po? May bigat, may weight, kaya kahit hindi mo siya ayusin, bagsak na bagsak, S-fold, hindi nang lalaban. Ayan. Ito naman po kasi si sheer, ay flowy, no? Kaya ako pinapakita sa inyo yan kasi mag-o-offer tayo ng dalawang options. So, ito po mga Korean natin is premium, top of the line. Mas ideal po ito gamitin kung talagang malalaki po yung mga bintana ninyo. And syempre mga high ceiling, kailangan po mag-invest kayo sa magandang fabric. And even sa bungalow, okay di po ang Korean, which is sa mga pinakita kong mga bungalow house po yan. Ito po yung mga ginamit natin sa bahay po nila. Maganda yung tindig. Okay. Pero kung naghahanap po kayo ng affordable, ayan, okay naman po din ito. Si China Blackout.
magkakabit din kami kung gusto po ninyo. Ngayon po, mas mababa lang po yung presyo nito compare kay Korean Blackout. Pero, ayun, kung gusto niyo lang po makortinahan, makakabit namin yan and ma-assure namin maganda naman po yung kakalabasan kasi kami po yung gagawa and yung team po which is, ayun po, legit talaga nangongortina. Kaya po pag ginawa ito, may assurance tayo na maganda pa rin po yung magiging bagsak. Pero again, kung malalaki po talaga at talagang kailangan po is maganda yung bagsak ng kortina ninyo and may dating, mag-invest po kayo kay Korean. Siyempre, hindi naman po lahat makaka-afford po ng Korean. Naghanap kayo na medyo affordable. Ito po, pwede po ito. Ma-offer ko po sa inyo ito, no? So, dalawa po gagamitin natin ngayon. Kay client po, pag po gusto niya Korean, mag-offer kami which is yung original namin ginagamit. Maglalabas po kami ng quotation. Kung gusto, full Korean po ang gamitin. And yung inner po natin is linen. Ngayon po, kung gusto niya naman po ng China Blackout, ito po. Tapos, sheer po yung inner. Ayan, magkakaroon din po tayo ng quotation para makita niyo po yung price difference. Pero again, nasa inyo po yan. Kung gusto niyo po premium or yung tinatawag na pangmasa na curtains. Ayan. Ito po, pangmasa po. Ito, pang premium po. So, makita niyo naman po yung kulay. Ayan, no? Sir Billy, ngayon pinakita mo na what if baka yung paggawa namin Korean ikabit mo is China Blackout. Don't worry po, wag kayong mag-alala kasi pag po naglagay tayo ng Korea, meron po tayong pinapakita sa client po na ganito po, no? Makita po ni client na original po yung gagamitin natin tela kasi po meron po yan naka-indicate po na label. So gaya po neto, Korean Blackout, original. So yung mga nagsasabi po na blackout na ginagamit nila, letter A, ayan, nakatag pa po letter A daw gamit nila. Hindi po letter A yon, hindi po yung blackout. Letter O po yung gamit nilang blackout, B-L-O-C-K. Mas maganda po kasi si B-L-A-C-K kaysa po kay B-L-O-C-K, no? So again, ayan, kung gusto niyo pong magpalagay sa iba, okay naman po yon. Pero i-check nyo po yung fabric. Plus, syempre, ayan po, i-assure nyo po na maganda yung pagkakagawa at hindi po kayo bubudulin. Kasi meron po kami mga client talaga na nadadoble po sila sa costing pagdating po sa kortina kasi yung ginamit po na tela is mali po talaga. Hindi po pala blackout, hindi po pala ganito, hindi pala makapal, hindi pala kinakaya ng cover ng bintana namin yung kortina. Kaya yung aircon nahihirapan siyang palamigin. Mga ganun bang senaryo po, no? Makikita niyo naman po yung difference na magawa natin. Yung tela at gawa na. So again, kung nagustuhan niyo po yung mga pinakita ko sa inyo, yung mga gawa natin, mag-inquire na po kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. Tapos may phone number na po yan. Pwede din po kayong kumontak. Kulitin niyo po kami ng kulitin. Kasi po talagang months pa lang po, marami na po talagang nagpapabook sa amin. And hopefully, makater po namin kayo lahat, no? So, ngayon po kaya tayo hinihingal kasi po mainit dahil nagloloko yung aircon ko dahil nga po nung pumutok yung mga butike, pumunta sa board, pumutok po yung board ng aking aircon. Kaya, ayan. Anyway, guys, again, pagpapalagay kayo ng cortina, double check, Korean soft blackout po ang ipagamit ninyo, no? So, pwede tayong gumamit ng class A. Pero po, kung pasok naman sa budget nyo si Korean, mas okay po, mag-Korean na lang kayo. So again, ito po, offer lang po natin ito para po sa mga client natin na gusto po ng ibang fabric na which is pasok po sa budget po nila. So again mga ka-viewers, sana meron po kayo nakuha idea sa vlog natin. Again, maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!